Isa ka rin ba sa naglaro ng Beyblade dati? Huwag mong sabihin hindi ka naglaro nito. Yo, what's up mga ka-anime throwback? Nagbabalik ang inyong Kuya Bern. At sa vlog na to, pag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa Beyblade. Mula sa original na serye hanggang sa pinakabagong bersyon. At kung ikaw ay batang 90s o bagong henerasyon ng Beyblader, hanyo ko sa paglalakbay na ito. Sinulat ni Takao Aoki bilang isang manga. At noong 2001 naman, inilabas ang unang anime series, ang Bakuden Shoot Beyblade, sinundan ng marami pang ibang series at spin-offs. Naging sobrang sikat ito dahil sa unique na concept ng spinning top battles na sinamahan ng epic storyline at matinding karakter. Takao Kinomiya or Tyson Granger ang bida ng serye na gumagamit ng dragon, ang Blue Dragon na Big Beast. May mataas na fighting spirit at hindi sumusuko sa anumang laban. Si Kai Hiwatari, tahimik, seryoso, pero napakalakas na blader. Ang kanyang Beyblade ay si Drancer, isang phoenix type na Beat Beast, isa sa pinakamalakas na kalaban at kakampi ni Tyson Granger. Max Tate or Max Mizuhara, ang friendly at mahilig sa strategy sa laban. Ginagamit ang Beyblade na Drazel, isang turtle type na defense na Beat Beast. Si Ray o Raikon, isang cool at kalmadong blader mula sa China. Ang Beyblade niya ay si Drager, isang white tiger na Beat Beast. At syempre, si Kenny or si Kyujun, ang utak ng grupo at mahilig sa pag-aaral ng Beyblade technology. Laging may dalang laptop at tumutulong sa strategy. Mga main series ng Beyblade anime, Bakuden Shoot Beyblade 2001 hanggang 2003, ang Beyblade Metal Saga 2009 hanggang 2012, at ang huli, ang Beyblade Burst Series 2015 hanggang present. So bakit sumikat ang Beyblade sa Pinas? Una, ang epic battles at intense storyline. Pangalawa, unique ang mga karakter dito. Pangatlo, nakaka-addict ang spinning top concept. At pang-apat, naging international phenomenon, maging sa laruan or sa anime. Mula sa simpleng laruan hanggang sa pagiging isang global anime phenomenon, hindi makakaila na ang Beyblade ay isang malaking bahagi ng anime culture. At habang patuloy itong nag-e-evolve, lalong dumadami ang sumusuporta sa mundo ng Beyblading. Kaya ikaw ka-anime throwback, ano ang paborito mong Beyblade series? Kindly comment down below kung naaalala mo ang anime na ito. Hanggang dito na lang ang ating short vlog for today mga ka-anime throwback. Kung meron kayong gustong pag-usapan na related sa anime, kindly comment down below at samahan niyo ako ulit sa susunod na video. Ako nga pala ang inyong Kuya Bern. Hanggang sa muli! Paalam!